Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, impeachment ni Sara Duterte, tuloy-tuloy na. Kong Luistro at SP Gatchalian, bueneltahan ng mga maka-Duterte. Halatang natataranta sa impeachment ni Sara. Habang palapit ng palapit ang impeachment ni Sara Duterte, abay tuloy-tuloy ang pagpapakalat ng propaganda at paninira sa ating bagong liderato sa Senado na kesyo ginagamit daw ang Senado para pabagsakin ang mga Duterte. Mas inuuna ang impeachment kaysa sa flood control anomalies kung saan sangkot daw ang Pangulong Marcos. Scripted nga daw ang impeachment sa dami daw ng witnesses na halos lahat umano ay nakatanggap ng maleta. Yan ang bukang bibig ng mga alipores ni Sara Duterte. Kaya naman, may matinding sagot si Kong Luistro at ang bago nating Senate President. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Heto ang bukang bibig ng mga DDS. Tulad ni Cayetano, ni Puganting Roque at ni ambisyosong Vic Rodriguez. Pinagtatakpan umano mga kaibigan ang flood control anomalies. Ayaw daw nilang pakinggan ang 18 kargador. Mas inuuna pa ng Gatchalian Block ang impeachment ni Sara Duterte. Yan ang pinapakalat nilang naratibo mga kaibigan. Kaya naman, hetong matinding sagot ni Senate President Gatchalian at abangan nyo po mamaya mga kaibigan ang napakatalinong sagot ni Kong Luistro. Pakinggan po natin to. Sinabi ni Chairman Erwin Tulfo na itutuloy niya itong flood control. Pero dapat maayos at mayroong mga affidavits na isasubmit sa committee. At very clear siya na yung affidavits ang magiging basehan dahil hindi natin naman pwedeng pupunta na lang ang isang tao doon o ilang mga tao tapos mag-aakusa kung sino-sino. So, importante na meron silang mga affidavit na isasubmit, duly notarized at ito ang magiging basehan. At pangalawa, nung nagkaroon ng Blue Ribbon, yung si Senator Erwin, no, nagkaroon siya ng Blue Ribbon hearing, inibitahan naman itong mga 18 ex-bodyguards. Pumunta sila sa building, no? Pero hindi naman pumunta at nag-attend ng hearing. Tama. Kaya nakaka-insulto yon at para sa akin, pagbabaliwala ng hearing at yung oportunidad na maglahad sila ng katotohanan, nawala rin. Dahil nasulob ka na ng building, nandoon ka na at ilang hakbang na lang, nasa hearing ka na, pero hindi ka nag-attend. So yung oportunidad na magsabi ka ng totoo, nawala rin. No? So kung para sa akin, binigyan sila ng oportunidad pero sinayang nila. No? Sabi ko nga, dun sa aking speech, ang katotohanan, walang pinipili yan. Kakampi mo yung chairman, di mo kakampi yung chairman, di mo kilala yung chairman. Magsabi ka ng katotohanan kung ikaw ay naimbitahan. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Yan ang sagot doon sa mga paratang na mga katulad ni Cayetano. Yun nga kasi ang mahirap, di ba mga kaibigan? Takot silang humarap itong mga 18 kargador sa mga lehitimong pagdinig. Gusto lang nilang humarap kung ang Duterte Senators ang may hawak sa isang komite. May ganon? Tapos kung sino-sino na lang yung idinadamay, di po ba? Wala namang matibay na ebidensya. Lahat na lang. Oo, lahat na lang ng kalaban ni Sara Duterte nakakuha ng maleta. Speaking of maleta mga kaibigan, no, segue lang po tayo. Segue lang po tayo saglit. Napakaganda po kasi nito Good news ito. Eto. Dahil po sa magandang pagkikita at pag-uusap ni President Marcos at ni Russian President Putin, abay pinag-utos po ni President Putin na palayain ang 24 na kababayan natin na nakulong sa Siberia na may connection sa immigration. Yan po ang magandang balita galing po kay Pangulong Marcos. So anong connect nito mga kaibigan? Anong connect nito? Siyempre mga kaibigan, sasabihin na naman ng mga DDS, na nabigyan, nakatanggap din ng maleta itong si Russian President Putin. Di po ba? Tulad na lang ng pagpapakalat na nabigyan ng mga senador ng mga maleta para tutukan ang impeachment ni Sara Duterte. Tuloy natin to mga kaibigan. Jam as his way ang mga senator judges. Hindi sa pagpapalit ng liderato, hindi sa pagpapalit ng mayorya, manorya. Ang importante dito ay yung ebidensyang ipapakita ng prosecution and also the defense. At nag-umpisa na yung pre-trial. In fact, tinitignan ko nga yung pre-trial brief. Ang kapal, 60 pages each side. At marami silang mga testigo na ipapakilala at maraming ebidensya na ipapakita. Yun ang pinakamahalaga. At yun ang dapat lumabas para
makapagdesisyon ang mga senator judges ng tama at ng patas. Tama naman po, di ba mga kaibigan? Bumoto ayon sa bigat ng ebidensya, ayon sa testimonya ng mga testigo. Ganito, mga kaibigan, ang nararapat na Senate President, di ba? Walang kabayas-bayas. Patas. Di ba hindi katulad ni Cayetano? Puro gulo ang dulot sa Senado. Pero mga kaibigan, reklamo ng mga alipores ni Sara Duterte, bakit daw ang daming testigo ang dala-dala laban kay Sara Duterte? Kaya naman, hetong matinding sagot ni Kong Luistro. Pakinggan po natin to, ang ganda po nito. It's because of the rule na ang pangalang hindi namin maiisumite during the pre-trial conference ay hindi napapayagan na maipresenta during the trial. Oo. So we made sure that all possible witness na pwede naming ipresenta pagdating ng trial ay dapat kasama dun sa pre-trial brief para hindi kami mag-suffer from that rule. Dapat lahat ng exhibits, lahat ng testigo, Ando na. mailagay mo sa pre-trial brief. Otherwise, you will not be allowed to present them during the trial. Madami din yung testigo ng defense, no? But what is important, we are moving forward. Lahat ng issues submitted na at ang kulang na lang ay matapos itong marking of exhibits at maghintay ng paglabas ng pre-trial order. Ang pinaka-importante dito, para sa kaalaman ng ating kababayan, yun pong start ng trial on July 6, tuloy na po yan. Hindi pa man nagsisimula ang pre-trial, yung iba, sinasabi ka, ilan bang kailangan boto para makonvict? Yun na kagad ang pinag-uusapan. Kayo, Congresswoman, bilang abogado at nakakaintindi ng batas, ano take ninyo doon, personal? Ako, Apo. 2/3 of senators within the Senate's coercive power, no? Ang sinasabi sa konstitusyon, at ito'y mahalagang mapag-usapan din, no? Tama. Sana nga napapag-usapan ito ng mga law students sapagkat ang paniniwala ko, the law must evolve in order to respond to the demands of the present time, no? Aanhin mo ang batas kung hindi mo naman may apply. And that is why it needs to be flexible to the current situation of time, no? At ito, nakita as early as 1949 in the case of Avellino versus Cuenco. Tama. Pag tinignan mo yung Constitution, talking about impeachment, no? Which I believe is not different from legislative process kasi may usapin parehas ng quorum. May usapin parehas ng majority. May usapin parehas ng required number of votes. Kaya notwithstanding the fact na dalawa ang function ng Senate, either legislative or impeachment proceedings, usapin ng quorum, usapin ng majority, usapin ng threshold, parehas applicable yan. Whether acting as a legislative body or acting as an impeachment court, no? Ang verbatim na provision sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate, no? Hindi naman sinabing 24 Ang sabi 2/3 of all the members of the Senate. Ang tanong ko, bakit ba tayo may Senado? That is to represent the interest of the people, to represent the interest of Kajeri, of Tina, myself, and the rest of our beloved countrymen. No? Hypothetical to. I do not want to mention names. Kung ang senador mo'y nakakulong, kung ang senador mo'y nagtatago, ang tanong, nare-represent ba nila ang interes ni Kajeri? Nare-represent ba nila ang interes ni Tina? Nare-represent ba nila ang interes ng sambayan ng Pilipino? Of course, the answer is clear. No. And if the answer is no, it means that 24 number should be adjusted. Adjusted and lowered to a number which is or which are within the coercive power of the Senate. Gusto kong gamitin yung coercive power sapagkat ito ang doktrina doon sa Avellino versus Cuenco, no? Tama po, Eh opo. kung hindi na nga kayang pilitin ng Senado mag-attend, paano mo ba pipilitin yung nakakulong, for example? Wala na sa power may nila separation. Oo. Correct. May separation of power tayo, di ba? Subject na siya sa jurisdiction ng ibang branch. Tama At po. paano mo naman pipilitin yung nagtatago? Oo. Eh ayaw nga niya Ayaw nga. magpakita, Nagtatago di ba? nga eh. Oo. Oh. Yes, Pero so, ito ma'am. ang akin, Okay, go ahead po. ang aking posisyon doon, Angkor, ay doon ko, Kajeri, doon ko inaangkor
sa mandato ng Constitution na kaya may House of Representatives, kaya may Senado is to represent the interest of our beloved countrymen. At kung hindi mo na yan ma-discharge, no? Mukhang unfair naman sa part ng mga Pilipino na kasama ka doon sa botohan. Tama po. Dapat kung sino lang yung nakaka-attend ng hearing, kung Ayun. sino lang yung physically nakakaboto, and Tama. ultimately, nare-represent mo interest ng taong bayan, dapat yun lang ang napo-consider Opo. for the purpose of determining the 2/3, no? Okay. 2/3 of all. Pag sinabing all, within the coercive All power of the the Senate. wait. Well, mga kaibigan, no wonder, 'di ba? Talagang magaling o magpaliwanag itong si Kong Luistro. Ito dapat yung nasa Senado eh. Di po ba? Hindi yung mga katulad ng mga DDS senators, yung mga senadora na mga hipokrita, 'di ba? Mga maldita. Yun dapat yung inaalis na at hindi na pinapabalik sa Senado. No? Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo na maging senadora ang isang Kong Luistro pagdating ng araw mga kaibigan? Kasi naman mga kaibigan na logically speaking, totoo naman po, di ba? Yung sinasabi dito ni Kong Luistro, paano nga naman boboto ang isang nakakulong, di ba? Yung isang nagtatago din, ni hindi man lang nila makikita yung bigat ng ebidensya. Kaya ang maganda talaga dito, dalhin na lang sa Supreme Court at pag-usapan at sana ay madesisyonan agad dito kung ano ba yung susundin. Kung yung 2/3 ba ng all the members. Kasi ang pangit doon mga kaibigan, paano nga kung absent tapos yung iba nagtatago? Di ba? 16 pa din ba ang kailangan? Mantakay nyo, nakakulong, nagtatago. Tapos 16 pa din? Ang hirap nun mga kaibigan, 'di ba? Parang pabor na pabor kay Sara Duterte yung mga ganyang senaryo, 'di ba? Yung mga absent, yung may mga nakakulong, mga nagtatago. Pabor na pabor 'yan mga kaibigan. Hindi ba mas maganda pag-usapan tulad ng sinasabi dito ni Kong Luistro na hindi ba mas maganda ang dapat lang bumoto yung mga present na senador, 'di ba? Yung mga aktibo, yung talagang nakikita at nahihimay yung bigat ng ebidensya at talagang nakikilatis yung mga testimonya ng mga testigo, 'di ba? Yun dapat mga kaibigan. Pero sabi nga ni Kong Luistro, dapat pag-usapan nito. Kasi nga mga kaibigan, sa totoo lang, pabor ito kay Sara Duterte kung patuloy na ganito yung susundin natin. 16 pa din. Ay nako talaga. So kayo po ba mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.